Labi ni Pope Francis na ilipat na sa St. Peter's Basilica. Labi ng Santo Papa tatagal doon sa loob ng 3 araw para sa public viewing. Si Gab Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa. Nailipat na ang mga labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica mula sa Casa Santa Marta. Pinangunahan ni Cardinal Camerlengo Kevin Farrell ang right of translation. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng College of Cardinals at tinatayang aabot sa 20,000 mananampalataya. Mananatili ang labi ni Pope Francis sa loob ng Basilica sa loob ng 3 araw para sa public viewing. May nakatakdang oras para sa public viewing ng labi ng Santo Papa. Isa sa mga naunang dumalaw sa labi ng Santo Papa ay sina Philippine Ambassador to the Holy See Myla Macahilig, Philippine Ambassador to Italy Niall Imperial at Consul General Elmer Cato. Ililibing si Pope Francis sa Sabado, alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, na siya ring hudyat ng pagsisimula ng Novendiale o 9 na araw na pagluluksa ng Simbahang Katolika. Pangunahan ni Cardinal Giovanni Battista Re, Dean ng College of Cardinals ang funeral mass. Kasama sa pagdiriwang ng misa ang mga patriarch, kardinal, arsobispo, obispo at kaparian mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa St. Peter's Basilica ay ililibing ang Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major sa Roma. Nagsimula na ang unang congregation ng College of Cardinals sa Vatican. Hudyat ng paghahanda para sa paparating na conclave o paghalal ng bagong Santo Papa. Aabot sa 60 kardinal ang nagtipon sa Synod Hall para sa nasabing aktibidad. Pinangunahan ni Cardinal Pietro Parolin ang ikalawang gabi ng pagdarasal ng Rosaryo para sa kaluluwa ng Santo Papa. Isa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa mga dadalo sa libing ng Santo Papa. Mamayang hapon ay nakatakdang lumipad patungong Roma si CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David na isa sa mga cardinal electors. Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa mundo na mayorya ng populasyon ay mga Katoliko at sa kasaysayan ng simbahan, 3 Santo Papa pa lang ang nakarating sa ating bansa. Una dito ay si Pope Paul VI na bumisita noong 1970 kung saan isa sa mga ginawa niyang aktibidad ay ang pagbisita sa mga informal settlers sa Tondo, Maynila. Si Pope John Paul II naman ay 2 beses bumisita sa ating bansa. Una noong 1981 para sa beatification ni Lorenzo Ruiz na siyang naging unang Pilipinong santo at noong 1995 para sa World Youth Day. At ang huli ay si Pope Francis na bumisita sa Pilipinas noong 2015 para dumamay sa mga naging biktima ng Super Typhoon Yolanda. Ang kanya ring papal mass sa Quirino Grandstand ang pinakamalaking papal crowd na umabot sa 6 na milyon ang dumalo. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa.